aming lalawigan, kay biyaya ng may kapal. Sagana sa likas na yaman, ubat dagat at kapatagan, kaming lahat ay nagkakaisa sa paglinang nitong mudyang bayan. Apat na mga barangay, sama-samang naglalakbay, mga kawani ng aming bayan, mamayan ay magkakaagapay. Dad ay matatamasa sa kabuhayan, sagana ang bayan. Mahal ka namin, Musa Narciso, buhay namin ay laan sa'yo. Sa araw-araw naming pagtak, pag-asa ka namin lahat. Halina kayo sa aming bayan, sa kagunisan ay masisiyahan. Tahimik at kaaya-aya, kakamtan. Mahal ka namin, Musa Narciso, buhay namin ay laan sa'yo. Sa araw-araw naming pagtak, pag-asa ka namin lahat. Sa Narciso, dapilang ngalan, ikaw ang aming bayang silangan, ika'y dangal niyong mudyang hirap. Mahal ka namin, sa Narciso, buhay namin ay laan sa'yo. Sa araw-araw naming pagtak, pag-asa ka namin lahat. Ay ilaw aming liwanag, ikaw ang bago bukas. Okay, salamat Sir Dab. Tuloy po kayo sa aming munting bayan, ang bayan po ng San Narciso, dito po sa lalawigan ng Quezon, kung saan ay dito po nagsimula ang kwento ng ating buhay, ang ating kabataan at ang ating pagtahak sa mundong ito. Mula po sa mag-asawang Nadimin Dilibar Linggahan at Saida Indrigatan ay isinilang po tayo bilang pangalawa sa 8 nilang anak noong July 7, 1965. At sa mismong lugar po na ito na kinatitirikan ng simbahang ito noong December 2, 1965 ay tayo po ay nabautismahan bilang isang Katoliko sa pangalang Leon Shiruel Tan Linggahan, nang noon ay destinadong pare na si Father Jose Cada. At noong pong 1972, sa paaralan po ito ng San Narciso Central Elementary School ay pumasok po tayo bilang grade 1 at dito po natin ginugol ang 6 na taon hanggang sa tayo po ay makatapos ng ating elementarya. Pagkatapos po ng ating elementarya, tayo po ay pumasok bilang isang first year high school dito po sa St. Joseph High School dito sa bayan ng San Narciso, mga kabiyahero. At sa mga panahon pong yan, kung hindi po ako nagkakamali, 77 or 1978, ay nagpasiya po tayo na maging stay-in na altar server sa kumbinto po ng noon ay destinadong pare na si Father Paterno Granada. Ngunit nung tayo po ay magdadalawang buwan na bilang second year high school sa paaralang ito, ay bigla pong nagkaroon ng reshuffle ang mga pare at ang pare po na aking tinitirhan ay nakatakda pong ilipat doon po sa bayan ng Ginyangan, Quezon, kung kaya't hindi na po natin natapos yung ating second year high school sa paaralang ito. At nang tuluyan na pong malipat ng parokya si Father Paterno Granada, ay sumama po tayo bilang isang sakristan pa rin dito po sa parokya ng San Luis de Gonzaga
dito po sa bayan ng Guinyangan, Quezon. At ito naman po yung naging daan upang makapagpatuloy po tayo ng ating pag-aaral dito po sa Ginayangan Barangay High School na tinatawag noon. Ngunit ngayon po ay isa na siyang Ginayangan National High School. Ipinagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito, second year hanggang third year high school. Pero hindi po tayo dito pinalad na makapagtapos dahil dala ng pagiging mapusok at pagiging adventurero, tayo po ay nag-stowaway matapos po yung ating third year high school. At naging kasama po natin dito sa ating pag-i-stowaway si Joselito Dionido. Naging matalik ko po itong kaibigan at talaga pong sinamahan tayo sa ating mga pupuntahan, mga kabiyahero. At dinala po kami ng aming mga paa sa lungsod po ng Naga, dito po sa Bicol region, mga kabiyahero. So for the first time, yung iba kung lumalayas Manila ang pinupuntahan, tayo po ay Bicol ang napuntahan, mga kabiyahero. At dahil may kaunti pang pera, sa tapat po ng palengke na yan, sinasabing pinakamalaking public market sa Asia, ay mayroon po diyang hotel noon na tinatawag na Fiesta Hotel. At doon po kami nagpalipas ng magdamag sa unang araw po namin dito sa Bicol. Sa hirap at ginhawa, kami po ni Lito Dionido ay magkasamang binalikat yung resulta ng aming paglalayas. Marami po kaming nasubukang trabaho sa poultry, sa disco pub, sa tindahan, hanggang sa kami po ay mapasok sa Naga New York Bakery. At hindi po kayo maniniwala, 90 pesos lang po ang aming sahod sa loob ng isang buwan, mga kabiyahero. Pagising po namin sa umaga, magkakahiwalay po kami ni Lito. Mapupunta po ako sa Naga Universal Hopia and Bakery. At magkikita lamang po kami kapag siya po'y may ihahati doon na galing sa New York at pag-uwi po sa gabi. Ngunit nung malaman ko po na hindi kami maaaring magpatuloy ng aming pag-aaral, ay sinabi ko po kay Joselito na ako'y may plano na hindi masayang yung oras. Kinakailangan makatapos kami ng high school sa tamang panahon at mangyayari lamang yon kung kami po ay magtutungo sa Sorsogon. Ngunit sa hindi ko po malamang dahilan sa unang pagkakataon ay hindi na po siya pumayag sa aking mga plano. So nangyari, iniwan ko po siya sa New York Bakery. At ako naman po ay tinuloy ko yung aking plano upang hanapin ang perskasi ng aking nanay na isa rin pong pare at nagpapatakbo ng isang eskwelahan doon po sa lalawigan ng Sorsogon. Kung kaya't nung araw po na yon na nakatanggap po ako ng sahod, ay nagpaalam na po ako kay Lito at siya po ay akin ang iniwan sa Naga City at ako naman po ay nagtungo ng Sorsogon. Masakit at malungkot na paghihiwalay. Magkasama kaming nagplano at lumisan, ngunit pagkalipas po ng maikling panahon, kami ay nagkahiwalay ni Lito. At saka una-unahan pong pagkakataon, tayo po ay tumapak dito sa Barangay Butag sa bayan po ng Bulan sa lalawigan ng Sorsogon. At natagpuan nga po natin itong St. Bonaventure Parish kung saan yung perskasi ng mother kong pare ay siya pong nakadistino sa parokyang ito. Muli ay pinagpatuloy po natin yung ating paglilingkod sa simbahang ito bilang sakristan sa ilalim po ng pamamahala ni Father John Tilada. At dahil nga po sila ay mayroong sariling eskwelahang pinatatakbo, yung St. Bonaventure Academy, tayo po ay nakatapos ng on time at napabilang po tayo sa graduate ng batch 1982 dito po sa St. Bonaventure Academy sa Barangay Butag, Bulan, Sorsogon. Makalipas po ang ilang buwan, matapos na tayo po ay magtapos ng high school, tayo po ay muling bumalik ng Naga City at tayo po ay nagtanong-tanong doon po sa bakery kung saan ko po iniwan si Lito Dionido. At napag-alaman ko po na noong araw po na ako'y umalis patungo ng Sorsogon, nung bandang tanghali po ay dumating po ang kanyang mga magulang at sinundo na rin po siya noong araw na yon.
Dito po sa Naga City ay pinalad po tayong mapasok sa trabaho hanggang sa maging junior salesman po tayo sa Dakodaw Enterprises. At tayo po ay nadistino sa lalawigan po ng Leyte noong mga panahon na yon, mga kabiyahero. Nang muli po tayo bumalik sa Naga City, tayo po ay naging isang tricycle driver dito, naging jeepney driver, naging company driver, at naging driver salesman po tayo sa maikling panahon sa Galaxy Food Products dito sa Naga City. Hanggang sa mamit po natin si Mr. Fred Cruz, isang tubong Bulacan na dito po nagninegosyo sa Naga City. At dahil mayroon po siyang isang mini truck at isang jeep, siya po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na matuto pong magmaniho mula Bicol, Metro Manila hanggang Bulacan, mga kabiyahero, na siya po nating naging tuntungan at naging puhunan na magkaroon ng lakas ng loob na mag-apply po sa ibang kumpanya hanggang sa tuluyan po tayong mapasok sa iba't ibang bus company dito sa Metro Manila. Kung si Mr. Fred Cruz po ang dahilan kung bakit po tayo natutong magmaniho sa Metro Manila, yun naman pong ating kaalaman sa pagmamaniho ng bus ay ibinigay po sa atin, itinuro po sa atin ng aking kinakapatid na si Renato Rosales, na atin pong pinakikinabangan at hanggang ngayon po ay aking hanap buhay. At dahil po dumating na yung panahon po ng social media, dahil po sa social media ito, ay muli po kaming nagkaroon ng komunikasyon ng aking kaibigan na matagal ko nang hinahanap. Ang akin pong kasama sa paglalayas na si Joselito Junido. Pagkalipas po ng halos 3 dekada, napag-alaman po natin na siya po'y nasa Middle East na nagtatrabaho, at nang siya po'y bumalik dito sa Pilipinas ay talaga pong sinikap niya tayong hanapin, mga kabiyahero. At nang kami po ay muling magkita, ito na po yung aming larawan. Bakas na po na lumipas na po yung panahon ng aming kabataan, mga kabiyahero. At pagkatapos po ng maikling kumustahan, niyaya niya po ako na lumabas at maghanap daw po kami ng malapit na branch ng Yellow Cab. At sa harap po ng isang malaking pizza, ay masaya po naming binalikan ang mga kwento na aming pinagdaanan noong kami po ay kasalukuyang nasa layasan doon po sa Bicol, mga kabiyahero. 6 na pong taon, napakabilis po ng panahon. Katulad po ng mga sasakyan, tuloy pa rin po yung ating paglalakbay sa walang katapusang daan. So siguro ito yung tamang pagkakataon na magbigay sulit po tayo sa dakilang lumikha dahil sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na maranasan yung 6 na pong taon dito sa mundo. At sana mas malayo pang lakbayin yung ibigay niya sa ating pagkakataon kasama kayo. Marami pong salamat sa mga anak ko na nagmahal sa akin, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatid, at siyempre sa akin pong mga kapamilya sa social media. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapakita ng suporta sa akin sa mahabang panahon. Sana manatiling kasama ko kayo sa mga lakbaying ating nais pang puntahan. Sa St. Joseph High School, batch 1982 ng San Narciso, Quezon, marami pong salamat. Sa Giniangan Barangay High School, batch 1982, marami pong salamat. At syempre, sa St. Bonaventure Academy ng Butagbulan, Sorsogon, maraming salamat po sa 3 batch 1982 ito, na sa kabila po ng lahat na tayo po sa St.
Bonaventure mismo nagtapos ng high school, ay patuloy po ninyo ako ikinokonsidera bilang kabilang sa inyong mga batch 1982. Salamat.